Ayaw ba talaga ng ating mga senador na matuloy itong impeachment ni VP Sara? O kaya pinopostpone lang ba talaga nila ito? Tignan nga natin yung dalawang senaryo na yun at pag-aralan nga natin kung ano ba yung mga dahilan kung bakit nila pinopostpone o kaya bakit gusto nilang ma-dismiss itong impeachment ni VP Sara. Unang-una pag-usapan natin itong issue ng postponement. Alam po nyo, itong si Senate President Chisa Escudero, mali po siya dito na hinayaan niyang umabot ng mga ilang buwan bago titignan at babasahin itong impeachment complaint nang galing sa ating lower house. Pinibigay niya na may recess daw sila at sinasabi nga ng mga ibang senador na may mga mas importanteng legislative duties daw sila kumpara sa impeachment. Mali po yun. Dahil po ang impeachment ay isa sa pinaka-importanting trabaho ng senador at kaya nga nilagay sa ating konstitusyon na pag nagkaroon ng impeachment complaint, kailangan forthwith asikasuhin ng ating Senado yung complaint na to above all else. At sinasabi to ng ating konstitusyon dahil po pag magkaroon ng impeachment complaint, seryosong bagay ito. Dahil ang pinag-uusapan natin dito ay accountability. Dahil ang isang pinakamalaking problema ng ating bansa na mas malaki pa sa lahat ng mga ginagawang mga legislation ng ating Senado ay ang korupsyon. At ang isang paraan para itigil ang korupsyon at magkaroon ng accountability ang ating mga politiko ay ang impeachment. Kaya ganun ka-importante itong impeachment proceedings na to. Kaya walang dahilan kung bakit dinedelay to ni Senate President Chisa Escudero. Ang naiisip ko lang talagang dahilan kung bakit niya to dinedelay dahil gusto niyang ipaabot to sa 20th Congress at dahil doon uumpisahan lang niyang reading on June 11 on the 19th Congress. Tapos noon, ipapasa na niya sa 20th Congress. At baka ginagawa niya to dahil magkakaroon na naman ng botohan for Senate President for the 20th Congress of Senate. At baka gusto niya ulit maging Senate President, kaya hinahayaan niyang umabot to sa last day ng 19th Congress. June 11 is pretty much the last day of the 19th Congress. And maybe he is doing it for his own political interest. Kasi wala na akong maisip na ibang dahilan kung bakit pa niya ipinaabot to sa pinakahuling araw ng 19th Congress of Senate. At mukhang hindi siya nagiging forthcoming sa kanyang sagot kung bakit ba niya to pinaabot ng June 11. Kung bakit pa niya pinaabot ng last day of the 19th Congress of Senate para asikasuhin itong impeachment complaint na to. At para sa ating mga senador naman na nagsasabi na may mga iba pang mga piece of legislature na importante na kailangan asikasuhin bago ang impeachment complaint, I beg to differ. The impeachment complaint is more important than any legislation you could ever pass. Precisely because ang pinag-uusapan natin dito ay ang usapan ng korupsyon at ang accountability ng mga opisyal na corrupt at ang mga opisyal na abusado. Pero may isa pang pwedeng angulo dito kung ba't nila ito pinopostpone. Nabanggit nga ni Senator Francis Tolentino at sinasabi niya at ginigiit niya na pag ang impeachment trial ay hindi matapos sa termino ng 19th Congress of Senate, dismiss na daw yan functionally dahil daw hindi continuing body ang ating Senate. I beg to differ dahil po ang Senate is exactly a continuing body. Dahil po may magki-carry over na 12 senators from the 19th Congress to the 20th Congress. Ang mapapalitan lang ay yung 12 senators na na-elect na itong huling election in May na papasok with the 20th Congress and they will compose the 20th Congress. And because of that, it's a continuing body. Number one. Number two, bilang isang impeachment trial court, continuing body na rin yan kasi hindi po nagmamatter na kung 19th or 20th Congress yan. Basta kasi ang Senate ngayon, naging impeachment body na, tuloy-tuloy na po yan. Kaya tingin ko po mali si Senator Tolentino dito. Kaya kailangan lang ni Senate President Escudero maumpisahan itong impeachment proceedings para pwede na to mag-carry over to the 20th Congress. At babasahin ko sa iyo yung sinabi ni Honorable Associate Justice Adolfo Azcuna of the Supreme Court and a member of the 1986 Constitutional Commission. Sabi niya, as long as Senate President Escudero gets to start the process before the 19th Congress lapses on June 30, when the term of the Office of Representatives and outgoing senators end, he will have done well. All he needs is to get the articles read to the Senate and served on the respondents. That will trigger the Senate's jurisdiction over the case. The Senate in the 20th Congress can continue the process of proceeding with the trial. O yan, galing yan mismo sa isa sa members of the 1986 Constitutional Commission, ha? At paano naman kung dinismiss ng ating 19th Congress of Senate itong impeachment
complaint na to. Anong ibig sabihin nito? According to the Honorable Adolfo Ascuna, sabi niya dito, a dismissal of the articles by the Senate of the 19th Congress after receiving it and without proceeding to trial would be a grave violation of the Constitution. It can be reversed by the Supreme Court or by the Senate of the 20th Congress on a proper motion for reconsideration. Yan ang magiging problema natin. Kung dinismiss to ng 19th Congress natin ang Senate o yung ating Senate ngayon, nilalabag nila ang ating konstitusyon. At hindi lang yon, binabaliwala na nila yung kanilang tungkulin bilang mga senador para protektahan ang taong bayan, protektahan ang ating bansa at gawin ang tungkulin nila ayon sa ating konstitusyon. At pag hindi nila tinupad ang kanilang tungkulin on June 11, dito mo makikita talaga na hindi sila interesado na magkaroon ng accountability para sa mga abusado at corrupt na mga government officials natin. Ibig sabihin nito, wala silang interes sa accountability. Ang ibig sabihin nito ay pinoprotektahan nila itong mga politiko imbis na ang taong bayan, imbis na ang ating bansa. Pero ang tanong ngayon, kung hindi ba sila nag-proceed sa 19th Congress para ituloy itong impeachment ni VP Sara, maglalapse nga ba talaga itong impeachment complaint na to? And this is a debatable issue. Pero ayon nga kay former Associate Justice Ascuna, the articles of impeachment received by the Senate in the 19th Congress will not lapse with the Congress, but will be carried over to the 20th Congress because trial of impeachment cases is not a function of legislative power. It is a constituent power. Iba po yun. It is lodged on the Senate specifically, not under Article 6 on legislative power, but under Article 11 on accountability of public officers. So it does not fall under the rule that unfinished business lapses with the outgoing Congress because the Constitution says the opposite, that the trial must proceed, meaning it must continue until it's finished. And it cannot proceed if it is made to lapse. And since it must proceed, it cannot lapse. Kaya kung tutuusin, hindi talaga nila maititigil itong impeachment complaint na to. All they can do now is delay it for as long as possible. Pero nga, lumalabas na si Bato de la Rosa ay nagda-draft na ng isang resolution para i-dismiss itong impeachment complaint. Pero ang tanong ko sa inyo lahat, bakit ba tingin nyo gusto nilang itigil itong impeachment ni VP Sara? Gusto ba nila to gawin dahil gusto nila malaman ang katotohanan? Dahil gusto nila ng accountability? Ginagawa ba nila to para sa taong bayan? Para sa ating lahat? Para sa ating bansa? Ginagawa ba nila to para protektahan ang Pilipinas sa mga ganitong klaseng katiwalian? Hindi. Ginagawa nila to para sa kanilang sariling interes. Ginagawa nila to para protektahan si VP Sara. Hindi po ang taong bayan. Ginagawa nila to dahil ayaw nila ng accountability. Ginagawa nila to dahil pinoprotektahan nila yung kanilang political future. Dahil kung ang hinahanap talaga natin ay yung katotohanan at yung facts at para magkaroon ng accountability ay dapat ituloy itong impeachment trial. Kahit na nga sinusuportahan mo si VP Sara at ang mga Duterte, ayaw ba nyo malaman ang katotohanan? Kung totoong hindi guilty si VP Sara, ayaw ba nyong malaman at marinig ng buong mundo na walang katotohanan itong mga inaakusa sa kanya? Gusto nyo marinig yun, di ba? Gusto din nyo ng hustisya, di ba? Gusto nating lahat ng hustisya. Kaya lahat tayo dapat pare-parehong sigaw nating lahat na kailangan ituloy itong impeachment trial para malaman nating lahat kung ano ba ang katotohanan at magkaroon ng hustisya. Kung guilty si VP Sara, malalaman natin lahat. Kung inosente siya, malalaman natin lahat. Dahil lalabas lahat yan. Kaya nga tingin ko ayaw nilang ituloy itong trial eh. Kasi po, lalabas nga lahat yan. Lalabas lahat ng ebidensya sa mga ginagawang kalokohan ni Sara Duterte. Lalabas ang mga ebidensya na nagpapakita kung gaano ka-corrupt si Sara Duterte. Lalabas ang lahat ng ebidensya na magpapakita kung paano niya nilustay ang pera na galing sa kaban ng bayan. At dito din mabubuksan ang kanyang mga bank accounts at makikita natin kung gaano karaming pera ba talaga ang meron ng mga Duterte at kung saan galing itong pera nila. At pag mailabas na lahat yan, parang binuksan mo na yung Pandora's box. Hindi mo na maisasara yan. At malalaman na ng buong bayan kung gaano ka-corrupt ang mga Duterte at kung gaano ka-abusado sila.
Yun po ang rason kung bakit ayaw nilang ituloy itong impeachment trial dahil alam nila pag matuloy ito, madadamage na si VP Sara at ang mga Duterte na hindi na sila makakabalik dahil magigising na at mamumulat na ang mga mata ng taong bayan. Hindi mo kayang pikit na lang yung mata mo at hindi makita yung katotohanan na sinasampal na sayo. Yun ang kinatatakutan ng mga senador na kaalyado ng mga Duterte. Kaya sa ating mga senador na nagsasabi na mas importante pa yung mga legislative work nila kaysa sa impeachment, I disagree. Dahil sobrang importante itong impeachment na ito dahil ang pinag-uusapan natin dito ay ang laban sa korupsyon at ang pagkakaroon ng accountability. Yun po ang isa sa pinakamalaking problema natin sa Pilipinas, korupsyon. Kaya itong impeachment supersedes all other legislations. Dahil kahit anong gawin yung legislation, kung may korupsyon at hindi nyo gawin ang tungkulin nyo para itigil ang korupsyon sa pamamagitan ng paggawa ng impeachment, hindi nyo ginawa ang trabaho nyo. Ibig sabihin, sinasabi nyo na okay lang maging corrupt ang mga politiko. Kaya dapat talaga tayong taong bayan magsalita na. Kaya dapat matuloy itong impeachment na to. At kung hindi i-convict ng ating mga senador si VP Sara, hindi dahil kulang ang ebidensya pero dahil ayaw lang nila i-convict dahil wala silang paki sa accountability at ang pinoprotektahan lang nila ay ang mga Duterte at ang sarili nila, at ang maghuhusga ngayon ay ang taong bayan. Yan ang kinatatakutan ng mga senador. Yan ang tunay na dahilan kung ba't ayaw nilang matuloy itong impeachment trial na to. Kayo, ano sa tingin nyo? Agree ba kayo o disagree? Ano sa tingin nyo ang tunay na rason kung ba't ayaw nilang matuloy itong impeachment na to? Isulat lang nyo lahat yan dito sa comment section sa ibaba. At pag nagugustuhan mo yung mga ganitong klaseng content, make sure to subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo na rin yung notification bell na yan para ma-notify ka sa aking susunod na video. Salamat sa inyo lahat. Ito si Kristan. Magkita tayo muli.